Ang video na to ay hango sa mga nakakakilabot na kwento tungkol sa skinwalker, na baka nga yung iba sa inyo ay naranasan na yung ilan sa mga to. At may ilang parte sa mga kwento na to na sana ay hindi nyo maalala kapag bigla na lang kayong nagising sa kalagitnaan ng gabi. Ang skinwalker ay isang sumpa mula sa isang tribo sa Amerika. Sinasabing mga tao ito o masasamang elemento na may kakayahang mag-iba-iba ng anyo. Pumapasok din ito sa mga katawan ng mga hayop. Ang nakakakilabot lang dito ay pag may nakasalubong kang isa sa mga to, ay sinasabing kaya nito magsalita sa utak ng tao, na may maririnig ka mga boses at makakakita ka ng mga bagay na hindi naman nakikita ng mga kasama mo. Ang unang kwento na to ay karanasan ng isang grupo ng mga sundalo sa California. Noong mid-2021 ay nangyari ang isa sa pinakamalalaking wildfire dito na tinatawag na Dixie Fire. Umabot sa halos 400,000 hectares ang inabot nito at halos 10,000 tao ang lumikas sa lugar. Ngayon may isang sundalo kasama niya yung lieutenant niya. Nagpunta sila sa isa sa mga checkpoint nila kung saan marami din mga sundalong nagbabantay para harangin yung mga taong nagpupunta sa lugar kung saan papunta tong napakalakas na apoy. Pagdating nila dito, nagkwentuhan lang, kamustahan, at sa mga makalipas na ilang oras nagkwentuhan pa rin sila, siguro madaling araw na nun, nang bigla sila nakarinig ng sigaw sa kalaliman ng gubat. Napatigil sila sa mga ginagawa nila at nagsimula magtanungan na kung ano yung narinig nila. Yung iba nagsalita na wag itong puntahan dahil baka mountain lion yun. Kaso yung lieutenant nila napaisip din na baka tao yun o babaeng nangangailangan ng tulong, kaya't nagpasya siyang puntahan kung saan ito nanggagaling. Syempre yung ilan sa mga sundalo hindi nila to hahayaan pumunta doon mag-isa, kaya't sinamahan nila to at makalipas ang ilang minutong paglalakad at alam nila no mga oras na yun na nasa gitna na sila ng kagubatan. Yung iba sa kanila nagsasabi ng bumalik na kasi kung tao yun hihingi yun ng tulong at hindi lang basta sisigaw. Patuloy pa rin nila naririnig yung mga sigaw na yon at palakas na ito ng palakas. Yung lieutenant nila napaisip na mukhang hindi nga to tao. Kaso naku-curious siya na kung sino o kung ano yung pinanggagalingan ng mga sigaw na yon. Dahil siya mismo ay hunter at kadalasan siya nasa kagubatan at positibo siya na hindi yun galing sa mountain lion. Hanggang sa makalipas pa na ilang minutong paglalakad ay nakarating na sila dun sa lugar kung saan sa tingin nila dun ang gagaling yung mga sigaw. Huminto silang lahat sa paglalakad. Wala na nagsasalita sa kanila. Alam nila sa mga oras na yon na yung mga sigaw na narinig nila ay nanggaling sa likod ng isa sa mga punong nasa harap nila. Hanggang sa nagsalita na yung lieutenant na kasama nila ng "Hello?" Wala pa rin nagsasalita sa kanila ng mga oras na yun. Lahat sila ay nag-aantay lang o nakaabang lang sa mga tunog na maririnig nila. Nagsalita ulit yung lieutenant nila ng hello at dahan-dahan naglakad ito papunta sa malalaking punong nasa harap nila. Hanggang sa takot nilang lahat ay may nagsalita pabalik sa kanila ng "Hello?" Kung sino man o ano man yung nasa likod ng mga puno na yun ay ginaya yung boses at sinabi nung lieutenant nila. Bilang lieutenant ay hindi siya makapaniwala at makagalaw dun sa narinig niya. Nakabalik lang siya sa sarili niya nung tumatakbo na sila pabalik sa mga kasama nila. Buong gabi ay hindi sila lumalabas ng sasakyan at hindi rin naman maiwasan na kumalat yung kwento na to sa ilang mga kasamahan nila sa serbisyo. Gayon din sa mga taong nakatira dito. At ang sabi nga sa kanila ng mga to ay skinwalker yun na matagal na daw gumagala-gala sa Utah, Arizona, New Mexico at California. At hindi yun yung kauna-unahan itong nangyari. At bilang lieutenant at matagal na sa serbisyo, na maniwala man yung mga kasamahan nila o hindi, alam niya sa sarili niya noong mga oras na yon na hindi mountain lion at hindi rin tao yung nasa likod nung puno na yon. Ang susunod na kwento naman na to ay nangyari din sa California. Isa naman itong military police officer. Palagi naman siya natutoka sa night shift kahit wala nang bago sa kanya makakita ng mga kakaibang bagay, mga kung ano-anong tunog sa mga kagubatan. Nung gabi na yun ay ni-request niya maging roving unit dahil mas gusto niyang nasa bundok at nasa kagubatan siya. At least dito tahimik at nagagawa niya yung gusto niyang paghahunting. Dahil dito ay nakakapagpalipas siya ng oras, nagagawa niya pa yung gusto niya nang hindi siya naboboring. Hanggang sa umakyat na siya sa isa sa mga puno sa gubat at inayos niya na yung pwesto niya.
Makalipas ang ilang oras ay marami siya nakita mga hayop, pero noong mga oras na yun wala siyang balak barilin yung mga to. Gusto niya lang tumambay doon at makita yung mga uri ng mga hayop na dumadaan dito para sa susunod ay meron siyang bagong mapwestuhan. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, may narinig siyang kung sinong naglalakad papalapit sa kanya. Nasabi niya kung sino dahil akala niya tao sa lakas ng yapak nito. Maliwanag naman noong mga oras na yun, hindi makapal yung mga puno sa lugar, kaya medyo maliwanag yung sinag ng buwan. At naalala niyang may training camp nga pala malapit dun sa pwesto niya. Naisip niya baka police officer din na naliligaw, kaya't balak niya sana itong pagtripan. Hanggang sa papalapit na ito ng papalapit sa pwesto niya at nakita niyang isa lang pala tong usa na medyo may pagka-weird yung muka. Medyo na-disappoint siya dahil akala niya nga tao yun at marami siyang kalokohang naiisip. Kaya tinignan niya na lang kung anong gagawin nitong usa at saan ito pupunta. Nagulat siya ilang minuto na nakakalipas ay hindi gumagalaw tong hayop na to. Nakatingin lang ito patagilid na parang may pinapakiramdaman, pero kung tititigan mo mabuti ay parang nakatingin sa kanya yung isang mata nito. Hanggang sa makalipas pa ang ilang minuto ay nagsimulang iuntog ng usa yung ulo niya sa isa sa mga puno dito. Nang paulit-ulit at hindi ito tumitigil. Bilang isang tao at police officer, parang gusto niyang pigilan yung ginagawa nito. Dahil nagsimula na magtalsikan yung mga dugo nito sa paligid ng puno. Nakikita niya na rin yung ilan sa mga buto nito sa ulo. Sa makalipas na mga ilang minuto ay hindi pa rin ito tumitigil na halos malalaglag na yung dalawang mata nito. Hindi niya alam kung paano siya magre-react dahil sa buong buhay niya at pagiging hunter ay ngayon lang siya nakakita ng usa o kahit ano pang hayop na gumawa nun. Hanggang sa huminto rin yung usa sa pag-untog ng sarili nito. So yung police officer na to ay nakaupo sa puno na mahigit 5 metro yung taas. At alam niya bilang matagal na hunter ay malabong malaman ng usa na nandun siya. Nang gulat niya ay matapos nitong iuntog yung sarili niya, ay humarap ito sa kanya. Tumayo itong gamit lang ang dalawang paa na parang tao na parabang nakikita siya nito sa kabila ng basag na yung dalawa nitong mata. Nang sa kilabot niya habang tinititigan niya yung usa na to, ay nakarinig siya ng mga bulong sa mga tenga niyang, I know you're there. At binabana nito yung dalawa niyang paa at naglakad na ulit na parang normal na usa. Tinitigan niya pa to kung saan ito pupunta hanggang sa mawala sa paningin niya. Hindi pa rin siya bumababa kahit makalipas na ang ilang minuto dahil natatakot siya makasalubong yung usa na yun at hindi niya alam yung gagawin niya kung mangyari yun. Hanggang sa nasigurado niyang wala na sa paligid yung usa, tumalon na siya pababa ng puno. Naiwan niya ng ilan sa mga gamit niya. Basta't ang nasa isip niya lang ay kailangan niya na makalayo sa lugar na yon. Pagkabalik niya sa sasakyan ay nag-drive na siya at naghanap ng maliwanag na parking lot. Ilang linggo pa ang makalipas hanggang nagkaroon siya ng lakas ng loob na ikwento yung pangyayari na yon sa mga kaibigan at kamag-anak niya. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, bumalik siya sa lugar na yon kasama yung ilan sa mga kaibigan at katrabaho niya para kunin yung mga bagay at gamit na naiwan niya. Pinayuhan siya ng mga kamag-anak niya na wag itong ikwento sa iba dahil sa tingin nila ay nakakasalubong siya ng skinwalker. Gaya ng sabi ko, ang skinwalker ay sumpa mula sa isang tribo sa Amerika na tinatawag na Navajo tribe. Kaya siya sinabihan ng mga kamag-anak niya na wag ipagkalat o ikwento yung pangyayari na yon dahil sila mismo, yung buong angkan nila ay nagmula sa tribo na yon. Ang kwento naman na to ay kwento na magkakamag-anak na mula rin sa Navajo tribe. May dalawang magpinsan ng lalaki, siguro mga 15 to 17 years old. Kasama nila yung lolo nilang nangingisda sa isa sa mga lake sa California. Bilang mga teenager, syempre mataas yung curiosity. Madalas nilang tinatanong yung lolo nila tungkol sa nakaraan ng Navajo tribe. Pero palaging limitado lang yung kinikwento sa kanila nito. Pati yung mga magulang ng dalawa ay hindi nagkikwento tungkol dun. Hindi nila alam kung bakit at wala silang idea. Hanggang sa nangingisda nga sila nung araw na yon, siguro pahating gabi na, ay bigla na lang may humintong payat na usa sa harap nila. Nakita nilang nakatitig ito sa lolo nila na parang medyo may kakaibang muka. Hindi ito gumagalaw. Yung lolo naman nila ay nakatitig lang din pabalik dito na parang nagulat. Ilang segundo rin nangyari yung senaryo na yon. At normal lang naglakad yung usa papalayo na naglakad ito papunta dun sa lake. Akala nila iinom lang pero patuloy itong naglalakad hanggang makapunta siya sa malalim na part. Nilubog nung usa na to yung ulo niya dun sa tubig. Hindi ito lumutang sa makalipas na ilang minuto hanggang sa mawalan ito ng buhay. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag yung pangyayari na yon. Basta't pagkatapos sila makita ng usa ay nagpakalunod ito sa lake hanggang mamatay. Pero hindi pa yun yung pinaka-weird na part. Sinubukan nilang tanungin yung lolo nila kung skinwalker ba yun. Pero hindi sila nito sinasagot. Nagyaya na kaagad itong umuwi matapos nito. At makalipas ang ilang araw mula California ay lumipat yung lolo nila papuntang Florida. At hindi na ulit nila
nakausap. Hindi man nakakatakot yung kwento na to, pero maraming mga tanong na nabuo sa pangyayari na yon na mukhang hindi na natin malalaman yung mga kasagutan. Yung susunod na kwento naman na to ay karanasan ng mga nagte-training sa pagkamarin. Ito ay nangyari sa Marine Corps Base, Camp Pendleton sa California. Nagkaroon sila ng parang activity nun, hinati sila sa dalawang grupo. Yung isang grupo ay parang magiging isang terorista habang yung kabila naman ay magiging Marine Corps. Parang makatotohanan tong training na to dahil ilang araw nila tong gagawin. Ngayon may isang grupong natoka sa isang bundok na puro bato para magbantay at maiwasan na ma-ambush sila. Nung unang mga araw ay okay naman, parang natural lang na training. Ginagamit nila yung telescope nila at saka mga scope ng barel para tignan yung paligid ng bundok. Hanggang sa isang beses, siguro madaling araw na nun, mga 7 siguro silang gising at nagbabantay nang may narinig sila mga kaluskos at maliliit na bato na gumugulong pababa ng bundok. Naisip nila baka hayop lang pero para makasigurado ay chinek na rin nila. Kaya tumingin na sila sa mga telescope at mga scope ng barel nila. Nang sa gulat nila, nakakita sila ng parang usa na nakatayo sa baba ng bundok at nakatingin sa pwesto nila. Kaya't nagtanungan sila kung usa ba yun o kung anong hayop. Hanggang sa nagkagulatan sila dahil nagsimulang tumakbo tong usa ng napakabilis papunta kung saan sila nakapwesto. Yung iba sa kanila ay nagtakbuhan papalayo habang yung iba naman ay nagtago sa mga tent. Siguro pwedeng sabihin ng iba na usa lang naman yun, bakit ganun yung naging reaksyon nila. Ang nakakatakot kasi dun sa usa, nung binalikan nila to ng tingin sa telescope, ay tumatakbo ito ng napakabilis nang nakatayo habang nakatitig sa kanila. Positibo sila na usa yung nakita nila pero walang usang kayang gumawa nun. Kinaumagahan ay naikwento nila to sa iba nila mga kasamahan. Gaya ng inaasahan, marami dito ang hindi naniwala, marami din naman ang naniwala. Hanggang sa yung isa sa mga commander nila ay nagsimula magkwento na hindi ito yung kauna-unahang nangyari ito. Marami ring pwedeng magsabi na kaya naman tumayo ng usa. Marami ng mga naging videos at picture nito. Ang kaso nga lang, tumatagal lang yung mga itong nakatayo ng ilang segundo kapag may inaabot silang pagkain sa mga puno. Minsan tumatayo rin itong mga to pag may kaaway silang kapareho nilang usa. Pero para tumakbo ito ng napakabilis na nakatayo paakyat pa ng bundok, nasabi na lang ng mga marina yon, hindi usa yung nakita nila. Ang susunod na kwento naman na to ay kwento ng isang Navajo tribe na nangyari noong late 1920. Nagtatrabaho siya noon sa Arizona pero ang bahay talaga nila ay nasa New Mexico. Nagpaalam siya noon sa boss niya na uuwi muna siya sa kanila at babalik na lang siya makalipas ang ilang araw o ilang linggo. Ang kaso nga lang, hindi na siya nakabalik. Nakakabayo lang siya noon, tatawirin niya yung Arizona papuntang New Mexico. Estimated niya siguro mga 2 araw siya maglalakbay. Yung unang gabi niya ay nakarating kaagad siya sa border ng 2 state. Nagpapahinga siya noon at kinakain niya yung mga pagkain na dala niya hanggang sa nakakita siya ng coyote na nakatayo sa ibabaw ng mataas na bato. Nung una naisip niya kung paano yun nakapunta doon dahil napakataas nito. Pero naisip niya po problemahin niya na lang yun kapag nabaril niya na. Kaya naman kinuha niya na yung baril niya, lumapit siya dito ng konti at binaril niya to ng isang beses na tumama naman sa ulo. Naisip niya ng mga oras na yun na kahit papaano may kakainin siya sa huling araw niyang paglalakbay pa uwi. Kaya't nilapitan niya na yung malaking bato na yun sa pagtataka niyang wala siyang makitang pwedeng daanan ng coyote na yun papunta dun sa tuktok. Puwera na lang kung may taong nag-akyat sa kanya dun o tumalon ito ng napakataas. Hindi niya na muna ito pinroblema basta't ang importante ay may kakainin siya. Kaya't pinilit niya makaakyat dito at pagdating niya sa tuktok ay nagulat siya sa nakita niya dahil imbis na coyote ay isa itong binatang napakahaba ang buhok, napakaraming tato at may paa itong panghayop. Ang napansin niya sa mga tato nito ay nagmula sa tribo nila, Navajo tribe. Sa taranta niya noong mga oras na yun ay hinulog niya yung katawan nito sa bangin at nagsimula siya maglakbay pa uwi nang walang tigil. Basta't ang nasa isip niya lang noong mga oras na yun ay kailangan niya na makalayo dun sa lugar. Nang hindi niya man lang namamalayan na isang buong araw na pala silang naglalakbay nung kabayo niya. Pagka uwi niya ay kinuwento niya kagad sa mga magulang at kamag-anak niya yung nangyari. At mula noon ay hindi na siya hinayaan ng mga to na bumalik sa trabaho niya o ni kahit lumabas man lang nung lugar nila. Dahil sinabihan siya ng mga to na hanapin daw siya ng mga kamag-anak nung napatay niya. Napakarami pa mga kwento tungkol sa skinwalker bukod dito. Pero kayo nang bahalang humusga kung ano sa tingin nyo yung masasabi nyo sa kwento na to. I know you're there. Thank you for watching guys at shout out nga pala sa mga viewers natin na to. Gagawa ulit ako ng poll at kayo nang bahalang bumoto kung ano yung susunod na kwento na gusto nyong marinig. Thank you guys.